Mahigit 300 pamilya ang nanganganib mawalan ng tirahan sa barangay Bagong Lipunan ng Krame sa Quezon City. Yan ay kasunod ng nagpapatuloy na demolisyon sa kanilang mga bahay. Pero ang pinapalaga ng mga residente ay bakit nadamay ang lahat kung 26 lamang na pamilya ang sakop ng demolition order. Narito ang karagdagang detalye sa report ni Jason Rubrico. Nagkagulo sa ika-4 na araw ng demolisyon sa ilang kabahayan sa barangay Bagong Lipunan ng Krame sa Quezon City nitong Huwebes. Pumalag kasi ang ilang residente sa desisyon ng isang sheriff na gibain ang kanilang mga bahay na anilay hindi naman sila kasali sa demolition order na inilabas ng Metropolitan Trial Court Branch 34 ng Quezon City. Sa desisyon ng nasabing korte, ipinag-utos ang pag-demolish ng mga kabahayan ng 26 na pamilya lamang. Ang sinasabi namin, yung tinutukoy na John and Jane Doe ay yung mga anak, asawa, kapatid, nung mga taong 26, nung nandun. Kasi yun lang naman eh. Ang sinasabi kasi namin, anong due process na idadamay mo kami, hindi naman kami nilitis eh, para idamay mo kami. Nakipagdialogo pa si Kapitan Angel Suntay sa sheriff para maging mapayapa ang pagsasagawa ng demolisyon. Sabi ko kay Sheriff, para peaceful na lang. Doon tayo sa 26. Huwag na lang po yung labas sa 26. Kasi syempre, ipagtatanggol nila yung property nila. Pero he is insisting on all. Ang problema namin na araw-araw nakikipag-usap po si Kapitan, pero araw-araw nagbabago po yung desisyon ni Sheriff. Sa kuha ng isang CCTV, makikitang nakabarikada ang ilang residente sa paligid ng kanilang mga bahay. Ilang sandali lamang ay nagkainitan sa pagitan ng mga residente at mga tauhan ng demolition team hanggang sa nagbatuhan na ang dalawang panig. Ang nasabing court order ay pabor sa plaintiff na si Philip Gislin, ang tagapangasiwa ng lupain na pagmamay-ari ng isang Virginia Gislin na isa umanong dayuhan. Ang nagmamay-ari dun sa mga nagpapaalis sa amin ay isang Amerikano o isang Banyaga. Yung kasi yung parang hindi namin matanggap at parang questionable na ikaw, isang Banyaga, nagmay-ari ng lupa at pinalalayas mo yung mga Pilipinong nakatira sa lupa na yan. Sinusubukan naman ng SMNI News na makuha ang pahayag ng kampo na nagmamay-ari umano ng lupain sa pamamagitan ng sheriff. Sa ngayon, tinatayang higit 300 pamilya ang naapektuhan ng nasabing demolisyon. Pinag-aaralan na ng barangay ang iba pang legal remedies para maipaglaban ang karapatan ng mga apektadong residente. Tinitingnan namin kung anong options meron sila in terms of fighting for the land. So, siguro, we'll talk about the legalities. Pero as of this time, ang pinaka-immediate namin is yun nga, ma-TRO yung demolition nila. Nagpapatuloy din ang kanilang koordinasyon sa Presidential Commission for the Urban Poor Affairs Office ng Quezon City LGU, Housing Community Development and Resettlement Department at ng Commission on Human Rights. Ang gusto nga natin is makikipag-dialogue tayo. First of all, dun sa 26 affected families. Kasi yung 26, partially na lagi ba yung bahay nila. What we want to do is to be able to secure a relocation site for them. Pangalawa, makausap yung plaintiff na, baka pwedeng bigyan din nila ng consideration or assistance to peacefully ilabas yung gamit nila. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng Homeowners Association ang kanilang hiniling na temporary restraining order mula sa korte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.